Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Isa na naman pong usapin ang ating bubuksan dito po sa Gabay sa mga Kadete na nasa ilalim po ng programa ng Ayon sa Kasulatan. Hangad natin sa pagkakataong ito na ang Diyos ang siyang patuloy nating maluwalhati. Ang inyong malit na lingkod kay Kristo, Master Guide Fernando B. Camacho Jr. ay patuloy na umaasa sa biyaya at pag-ibig ng ating Panginoon na tayo ay kanyang papatnubayan sa lahat ng pagkakataon. Tayo pimanalangin. Amang banal, kayo po ang maitanghal, maluwalhati at maparangalan sa gagawin po naming pag-uusap. Tutulungan niyo po kami amang maunawaan ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa ilalim ng programa ng Gabay sa mga Kadete. Binabalik namin sa inyo ang kapurihan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Patuloy po ang ating gagawing pagsasang-usapan dito po sa ating pong pinag-uusapan na 11 General Orders sa programang ito ng Gabay sa mga Kadete. Ano ho? Yan. Nung nakaraan ay natapos na natin ang General Orders number 1, General Orders number 2, ano ho? At ngayon naman ay tatalakayin natin ang General Orders number 3. Ano po ang nilalaman ng General Orders number 3? Ito po ang sabi sa atin: to report all violations of orders I am instructed to enforce. Yan, ano ho? So, ano daw po ang sabi sa atin? Ano ho? Gumawaan niya ng ulat o di kaya'y gumawa ng report patungkol sa mga naging kaganapang paglabag doon sa mga kautusang iniutos o iniatas sa atin upang ipatupad. Mahalaga po kasi ito, mga kaibigan, na maunawaan ng isang kadete, no? Na hindi lang siya tagapag-bantay, kundi kasama sa kanyang tungkuling na pangasiwaan, ano ho, yung mga ganitong uri ng usapin. Na dapat nagkakaroon siya ng mga pagre-report, ano ho, ng mga pagtatala tungkol sa mga nangyayaring paglabag sa mga tuntunin na iniutos sa isang kadete. Ano ho? Yan. At ilan dito, mga kaibigan, na dapat nating maunawaan, ano po, na mahalaga na magkaroon po ng pag-uulat sa lahat ng mga nangyayaring paglabag sa sistemang ating pinagtatanuran o babantayan o di kaya'y pinangangasiwaan, no? Na ang isang kadete, isang tagapangasiwa, isang katiwala, dapat ay hindi siya tatamad-tamad sa kanyang ginagawa. Ang isang kadete dapat responsable. Hindi siya dapat nabibili. Hindi siya dapat nauuto. O hindi siya dapat na nagiging ano ba tawag dito? Hindi siya dapat nakikisangkot sa gawaing masama. Hindi rin siya dapat promotor ng mga paglabag. Dapat siya ang siya ay lumalagay sa isang malapang Kristiyanong katiwala. Hindi nasusuhulan. Ano po? Yan. Ano pa ba tawag doon? Yung integrity. Meron siyang, gumaganap siya na mayroong prinsipyo, may integridad sa kanyang sarili, na hindi siya kayang suhulan ninuman. Yan, ano? Kaya kapag ka mayroong
mga nangyayaring paglabag, doon sa mga iniutos sa atin, o di kay sa mga regulasyon na ating ipinatutupad, kailangan itong i-report. Hindi ito dapat ipagwalang bahala. Alinmang uri ng paglabad, hindi pagtupad sa kautusan, hindi pagsunod sa alituntunin, dapat gawan kagad ng aksyon. Gawan kagad ng pag-uula. Gawan agad ng report, sapagkat iyan ay mahalaga para mapanatili ang disiplina at kaayusan doon sa lugar sa lugar na pinag-atasan o pinagsuguan sa atin. Ano po? Ganyan po dapat. Ngayon, kung sakali naman na may mga sitwasyon na hindi mo alam o di kaya'y hindi nasasakupan ng mga umiiral na utos at regulasyon, at pagkatapos ay napansin mong kailangan na tila baga may mali o may mga pagkukulang, ang dapat po ninyong gawin, kailangan po ninyong tumawag sa nakatataas sa inyo, sa inyong hepe, o di kaya'y kung kayo gwardiya, sa inyong corporal, sa deputy ninyo, sa CO ninyo, yan. Sapagkat kapag ka hindi ninyo sakop o hindi ninyo alam, yun pong inyong mga heads ay makapagbibigay sa inyo ng magandang pagpapayo, kasi sila ay mayroon ng mga pinagdaanan o karagdagang mga karanasan. Marami na silang kaalaman sa mga sitwasyon na maaaring hindi mo pa nararanasan. Ang kanilang tulong ay makatutulong sa pag-aayos ng mga hindi natin inaasahang suliranin o problema o di kaya'y sigalot doon sa ating sa pinagsuguang lugar sa atin. Kaya pag hindi ninyo po sakop at hindi pa ninyo alam, huwag kayong bida-bida. Huwag kayong paladesisyon. Kunin muna ninyo ang payo ng inyong mga nakatataas bago kayo magsagawa ng inyong pagdedesisyon. Tandaan ninyo, ang payo ng mga nakatataas ay makatutulong sa ating mga kadete sa pag-aayos ng mga hindi inaasahang problema. Sa madaling salita, ang ating pinag-uusapang ang General Orders Number 3 ay nagtuturo sa atin upang tayo'y maging mabuting mapagmasid, responsable sa lahat ng bagay, lalo na sa pag-uulat ng mga paglabag. At mahusay tayong mahusay tayong gumawa ng mga desisyon, sapagkat humihingi tayo ng tulong mula sa mas nakatataas na ranggo sa atin kung kinakailangan. Sa pamamaraang ito, nagtataguyod tayo ng kaayusan at tamang pamamahala sa ating tungkulin bilang mga kadete. Tignan ho ninyo, sa banal na kasulatan may ganito ring prinsipyo. Buhat sa aklat ng Deuteronomio sa Kapitulo 16, talatang 20, dapat mangibabaw ang tamang hustisya para mabuhay kayo at
makapanirahan sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Tingnan ninyo yung katas ng talatang ito, mga kapatid, mga kaibigan. Ang hustisya, talagang hindi dapat nawawala. Laging naririyan. Kaya kung may paglabag, i-report agad. Magkaroon ng pag-uulat. No? Ipaalam sa ating mga superior. Mahalaga ang hustisya para ang katiwasayan ay patuloy na ma-maintain. Ang pagsulong o pagpapatingkad ng katarungan ay mahalaga sa prinsipyo nating mga kadete. Kaya nakikita niyo yung pag-aaral natin, lagi nating isinasangkot ang banal na kasulatan. Kasi sa pamamagitan ng mga katas ng mga talata ng Biblia, ng salita ng Diyos, nagbibigay din ito sa atin, o lalong pinatitingkad nito ang ating mga prinsipyo, ang ating mga gampanin. Binibigyan ito ng diin kung papaano tayo gagalaw na mga kadete sa ilalim ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat gusto ng ating Panginoon Diyos tayo'y maging mabuting katiwala sa lahat ng aspeto ng ating buhay, maging sa pinaglilingkuran nating kumpanya o di kaya'y sa paglilingkod natin sa Diyos, sa spiritual na kalagayan. Kaya ang pag-uulat na binabanggit dito sa General Orders number 3 ay isa pong paraan ng pagsisiguro na ang katarungan ay naipatutupad at ang mga utos ay lubos na nasusunod. Ulitin natin ang pagkakasabi sa General Orders number 3 ng 11 General Orders. To report all violation of orders, I am instructed to enforce. Tayo po ay manalangin. Kaluwalhatian at karangalan ang sumainyo, Amang Banal. Salamat sa mga pagpapaalala. Hangad namin na sa tuwina, kayo po ang aming maparangalan. Sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.